smallpox ang hari ng Joseon, ipinatawag ang manggagamot na si Lee upang gamutin ito ngunit namatay ang hari dahil sa kanyang karamdaman. Dahil sa paghahangad ng kapangyarihan ay pinilit ng punong konsehal na si Hokju na gumamit ng halaman ng resurrection, upang buhayin ang hari sa loob ng 1 buwan hanggang sa manganak ang anak na babae nito na si Queen Cho, at ang nasabing lalaking anak ay magkakaroon ng mas lehitimong pag-aangkin sa trono kaysa kay Crown Prince na si Lee Chang na anak sa ibang babae. Pinuhay ng manggagamot ang hari ngunit naging isang zombie na ito kaya't ikinedena nila ito sa kanyang silid at inilihim nila sa lahat ang pagkamatay at kalagayan nito. Isang gabi ay pumasok sa palasyo ang manggagamot na si Lee at ang kanyang assistant na si Danny upang pakainin ang hari. Bago pumasok ay binalaan ni Lee si Danny na huwag tingnan ang hinihigan ng hari pagkatapos ay pumasok na sila sa kwarto, ngunit sa pagluhod ng batang lalaki upang bigyan ng isang mangkok ng gamot ang hari ay bigla siyang hinila at kinaladkad nito, at dahil sa takot ay maririnig ang umaalingaw na pagsigaw nito sa katahimikan ng gabi. Kinaumagahan ay makikita naman ang nakapaskil na papel na may nakasulat na patay na ang hari. Binasa ito ni Commander Bomil na anak ni Hokju at sinabi sa kanyang mga sundalo na arestuhin ang sinumang gumawa at nagpaskil ng papel na ito sa buong kabisera. Kinagamantala ay pinag-uusapan ng mga opisyal na hinuli na ang mga scholar at hindi na nakakapagtaka na kaya kumalat ang bali-balita na patay na ang hari dahil 10 araw nang may sakit ito, at si Hokju lang at ang anak na Reyna nito ang nakakakita sa kanya. At sa ilalim ng mga pagto-torture sa mga scholar ay tinuligsa ng isa sa mga ito ang angkan ni Hokju, sinabihan niya itong mga traidor at inakusahan niya ito na nagpapayaman lang ang angkan nito, ngunit sumagot si Hokju at inakusahan din niya ng pagtataksil ang mga scholar at sila ang kumikilos at pinagsisilbihan nila ang Crown Prince na si Lee Chang. Lee Chang ang nag-iisang anak na lalaki na dapat humalili sa hari, ngunit anak naman ito ng hari sa ibang babae kaya't illegitimate na tagapagmana ang kawawang Lee Chang, kaya't inilihim ni Hokju ang pagkamatay ng hari sa lahat at hintayin ang panganganak ng kanyang anak na Reyna, upang pumalit sa trono ang kanyang apo at ang kanilang angkan na ang mamumuno at hahawak ng kapangyarihan. Samantala makikitang nakaluhod si Lee Chang sa loob ng ilang araw sa labas ng silid ng Reyna, dahil sa kagustuhan nitong makita ang kanyang ama, lumabas at hinarap siya ng Reyna at sinabi ni Lee Chang na 10 araw nang may sakit ang aking amang hari at bilang anak ay wala akong magawa para sa kanya, nakikiusap akong papasukin muna ako sa palasyo ng hari, ngunit tinanggihan siya ng Reyna at sinabing baka mahawa lang siya kung lalapit siya sa ama at nakiusap din ang Reyna na umalis na siya, ngunit tinanong niya ang Reyna kung buhay pa ba talaga ang kanyang amang hari. Ngunit sumagot ito at inakusahan siya nito na galit si Lee Chang sa kanya at sa kanyang kapatid na hindi pa isinisilang, at inutusan na nito ang kanyang mga katulong na ihatid na ang Crown Prince sa kanyang silid at pagkatapos ay tinalikuran na siya ng Reyna. Masama ang loob ni Lee Chang at sinabi nito na kailangan kong makita ang aking ama, pupunta ako sa palasyo ng hari, ngunit pinigilan siya ng mga servant at nakiusap ang mga ito sa kanya na unawain naman sila. Galit na pumasok sa silid ng Crown Prince at pinatawag nito ang kanyang pinagtitiwalaang bodyguard na si Muyong at ilang saglit ay pumasok na sa silid ang kanyang bodyguard. Pagharap nito ay inilabas nito ang galit sa ginawang di pagpayag ng Reyna na makita ang kanyang amang hari, kaya't inutusan niya si Muyong na kuhanin ang journal na nakatago sa pagamutan ngunit sinabi nito na paano kung makukuha nakabantay ang mga guard doon. Pabirong tinuntun siya ni Lee Chang, di ba ninakaw mo yung mga pagkain ko at binigay mo sa mabait mong asawa na nabuntis, lagi mo na lang ipinanlalaban yan sa akin, kung malalaman nila na ninakaw mo yung pagkain ko tatanggalin ka nila sa trabaho, matatanggal din ako kapag nahuli ako sa pagnanakaw ng journal, ganoon ba, kasi narinig ko na may masarap na mga beef pancake ngayong hapunan mukha palang hindi kita po pwedeng pilitin, ngunit dagling sumagot si Muyong na siguradong sigurado akong makukuha ko ito sa pagpapalitan ng mga guard bago sumikat ang araw. Kinagabihan ay palihim na pumasok si Lee Chang sa palasyo ng kanyang amang hari upang malaman niya ang tunay na kalagayan nito at tiningnan niya ang pagpapalitan ng mga guard. Ilang sandali ay nakarating na ito sa loob at doon ay narinig niya ang pag-uusap ng ilang tao sa loob kung saan ay pinag-uusapan ng mga ito na nawawala ang hari. Patawarin mo ako, umalis lang ako ng ilang sandali, kung gusto mong mabuhay ay kailangan mong makita ito ngayon. Kaya't nagtaka si Lee Chang kung bakit nawawala ang kanyang ama, nang may marinig siyang tila may lumalakad at umuungol ay nagtago siya sa isang kwarto at doon ay nakita niya ang isang anino na tila halimaw na lumalakad, makikitang nakatayo ang mga buhok nito at papalapit ito sa kanya kaya't kinuha niya ang isang bakal na panghampas, ngunit nang tumapat ito sa kanyang harapan ay biglang namatay ang ilaw sa labas. Habang sinisilip ay binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto at pagbukas ay biglang